For I am the least of all the apostles. In fact, I'm not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church. But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. In verse 11, so it makes no difference whether I preach or they preach, for we all preach the same message you have already believed. Ang Diyos magapanalang, let us pray. Father God, thank you so much, Lord, sa imong mensahe nga imong gi-bless karon sa imong katawan. Ikaw magauban, magapanalangin, hallelujah, maghatag og understanding through the power of the Spirit of God upon thy people, that not a single word will be wasted, O God, that this will bring forth, O God, honor, glory, and great faith and courage upon thy people, O God, serving you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. The message of God this morning is about the little, the least, the small, but terrible. Ang gamay, ang pinakaubos, pinakagamay pero huyaw. Now let's see the scripture. So ingon ni Pablo na iangko niya nga sina ang pinakaubos sa tanang apostles. Sa tanang apostles, sa daghan man apostles, there are 12 apostles nga unang gi-form ni Lord, unang nga disciple ni Lord, unang gi-mentor ni Lord. So pag ingon ni Pablo nga siya ang pinaka-least of all the apostles, kini nga statement, I am the least of all the apostles, is a statement of humility. Mo ni siya ang pulong sa taong naay pagpaubos. Kabalog gitaon siya si Pablo sa una. And in fact, I'm not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church. Ipadayag niya siya nga, gani dili man unta ko angay nga tawgon diliun isip usa ka apostoles, sukad nga ako nagaluto sa iglesia sa Dios or the church of God. The way I persecuted the church, daghan na nga matay, nga biktima, nga angol, nga hadlok, nga talaw, nga nervyos ni Saulo, ni Pablo, tungod sa iyang pagkamangtas. But, what happened? Diba? But whatever I am now, kung unsa man ko karon, it is all because God poured out His special favor on me. Kung unsa man ko karon, tungod kay ang Dios ni bubo sa iyang special nga pabor para kanako. So, muna nga, unsa man ang atong kagahapon, unsa man atong karon, dili ta makakonclude nga mo na atong kinabuhi forever. Because na ay plano si Lord sa atong kinabuhi. Gusto niya makatilaw ta sa iyang gugma, makatilaw ta sa iyang grasya, makasinati tag, maayon kasinatian nga din, maayo man din nasa side sa Ginoo. So that is why we should not belittle ourselves. Di na to imaliit atong kagalingon because our great God has a great plan for us. Amen. Hallelujah. Kumatod pa nga mo ni ang resulta nga nahitabo sa akong kinabuhi. For I have worked harder than any of the other apostles. Kay nagtrabaho kog ayo matod pa sa mga buluhatong nga gipatabaw sa Ginoo sa ako kaysa uban pang mga apostol. So iyang i-compare iyang kagalingon. It's not bad to compare ourselves to others as long as there is humility and there is a reality of the comparison. Amen ba? Ang problema diya makompare sa itong kawalayan sa uban, niya garbuso na kay grabe nga pagkagarbuso na dili na po tinuod ang imong comparison. So nga na. So compare, I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I but God who was working through me by His grace. So yan yung giapi ang Ginoo nga, kining akong gitrabaho, kining akong pagpamuhat, dili jud ni tungod ra nako. Tungod gud ni sa Ginoo nga namuhat pud sa akong kinabuhi pinaagi sa iyang grasya. Wala gid niya giangkon ang dungog nga sa iyang tanan. Hello. Okay. Now, let's move on to the next verse.
So it makes no difference. So wala kalainan whether I preach or they preach katong mga apostles. Wala kalainan kung ako nagwali or nagwali po sila. For we all preach the same message you have already believed. Kay ang good news na giwali, the good news is ang tao nga dautan kung muduol sa Ginoo, mawala gid ang pagkadautan, mausab ang pagkadautan. Kay ang Dios ay makahatag og kabag-uhan sa tao. Amen. Dili yun. Makausap man ang mga invento nga glutatayon sa color sa tao nga sa una dark, karon tingala ka. Tanan naman puti. Wala mo kabantay na amoy nakita nga tao. Nga sa una color ano pare-pareho ni color karon lagi ka naputi na lagi siya all over. Hello. Kung kaya na paputi sa glutatayon ang color sa tao, ang makakaya sa pagputi sa itsura sa atong kalabog espiritu sa atong inner being, maurag yun ang Ginoo. Walay bayad, tuo lang atong puhunan. Amen. Kanang glutatayon kung di nakaka-maintain anak nga mura kag saging anak nga napayo kung wala na kay maintenance. Apan kining kausapan sa dagan sa atong inner being, our soul and spirit. Hello. Wala kinausap ang color. Kamaus naman ang batasan. Kinaiya. Gusto ni Lord, ang color sa itong kasing-kasing mo'y mausap na wala na ang itom, wala na ang dark. Hayag na. Kahayag na yung budanag. Mao ang kinaiya ni Kristo nga diin. Ilubon, mahigugmaon, masinugtunon, palanggaon, masinagtunon. Amen. Hallelujah. Okay. So, kung sa may kalaina, nagwali po sila. O kaming tanan, nagwali sa the same message you have already believed. So, the good news we must preach. The good news is, there is a Lord, there is a God willing to change us as long as we are eager enough to be changed by the Lord. No matter how little we are, unsa ta kagamay, unsa ka kaubos, unsa ta katimawa, kung ang Dios mo oy matuman mo'y muhari, ang yawa mo'y muhawa. Amen. The glory of the Lord will appear and the manifestation of darkness will disappear. Hallelujah. Tingnan na mahita po. So let's proceed to the next slide. So Saul, the least among the apostles. Ang meaning sa Saul, little. Saul is little, gamay. When Saul was not yet empowered by the power of the Holy Spirit, he was so arrogant, so boastful, he was a great persecutor and an executor of wicked acts towards the followers of Jesus. So what was siya empowered sa power of the Holy Spirit? Mangtas gigay siya. Mangtas gigay ta siya. Inga na kaya punta sa una ba? Sawa pa na to. Ang Espiritu sa Diyos. Ay, grabe kita. Murag itag manok itong tari. Labok din pirmi. Labok, wag hindi labukan. Lupad-luparan. Labok-labukan. Hala. Inga na ta sa una. Kay ang ato natunan is di ta magpa-daog. Kay daog-daogon radyo ta. Di ta magpalupig. Kay lupigan lagi punta. Mao dyan ay tudlo sa world, tudlo sa kaaway sa tua. Pero when the Bible is introduced unto us and we started reading, we started listening, hala ka, sayop man di ay ito siya. Sayop dili. Ang giingon ni Lord, muhambol taon ta, kay kung magpaubos ta, ipataas ta ni Lord in due time with honor. Kung nangabot isa sa mga wali nga atong dunggan about ini adlaw nga din pasidunggan ta. Pasidunggan. So ingana no, kung naa pa ni sa ato ni pag-arrogante nga ang kira ka ita, muratag si kinsa, we should be ashamed of this kind of feelings, kind of attitude, kind of character, because this will not bring blessing to anybody who hears you. Amen. Di na maghatulog panalangin sa patagusan na ka. Murabag,
Di ba kung makadungog talingan, itong kita'y mauwaw, kita'y hilasan. Amen. Boastful, grabe ka mugiro. He was a great persecutor, grabe kitsa ka maglulutos. Namatay gid in town si Stephen Sayko. Pero sa kamatayan ni Stephen, di mo siya alkansi si Stephen. Iyang na dawat ang kamatayon nga naidungog. Dato, nakita gyud ni Stephen na abri ang langit, unya ingon din siya sa to, Father, receive my spirit. Grabe man ang bukol sa iyong lawas. Pero ang iyang kalag espiritu, safety na. Amen. Hallelujah. Let's move to the next slide. But when he was empowered by the Spirit, the Holy Spirit, humility is found in him. Sabi yung nagabhan na si Saul, si Pablo, sa Espiritu Santo, ang pagpaubos mo onay nakita na nasuta sa iyong kinabuhi. Sa to, dili siya, I am the least of all the apostles. Kaya nga statement, ako ang pinakaubos sa tanang apostoles. That is a statement of humility. Gi-honor na ni Lord na statement because it's real, it's pure, it's sincere. Kabalo si Lord kung sincere ba itong ipanulti. Kabalo siya pretentious pa lang just to pretend the people that you're okay, but deeply you are deeply wounded, deeply ill, deeply bitter. Hello? We could not able to pretend before God. We can pretend people, but before God, no. So humility is found in him when he was empowered by the Holy Spirit. God favored him because he has the potential of God's purpose for his life and for the life of the people around the world. Gitagaan siya pabor tungod kay na siya potential sa katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga magamit niya pag-ayo alang sa iyang kaymayaan ug daghan mga tao nga mabless ang kinabuhi kung unsa man kadagkat ang tao nga nasuko sa iya, nahadlok sa iya aning paagiha ang tao dili na mahadlok pasuko sa iya kundi mo panig na tungod kay ang espiritu nga naa kang Pablo naa kaniya mao ang espiritu sa Ginoo. Ang espiritu, kung ang espiritu sa Ginoo naa kanato, wala nay kadlukan kundi angay nato nga duulan tungod kay kana makatawa. Praise the Lord. We need to be empowered by the Spirit of the Lord, and to be empowered by the Spirit of the Lord, we need to seek God's presence, seek God's purpose, seek God's word, because as we seek all these things, there is a reward. And the reward is humility, favor, anointing, responsibility. Nihatag ni Lord sa ato. Okay, let's move on to the next one. So the least to the greatest in achievements. Siya kuno ang pinaka-least, pero greatest ang iyang achievements. Wow! Okay. Why nga nung ingana man? So, he worked hard. Nagtrabaho din siya kayo. Grabe po ni kakugihan si Pablo. Kung bakante niya, mag-tent making. Tent making. Bagi mo siya og mga tulda. And remember, what is the connection of tent making nga trabaho sideline ni Pablo? Going back to the Old Testament. Sa to, tent lang ang balay sa Ginoo sa una. Tent lang tulda. So naay connection. Nakatong iyang gihimo ka sideline nga tent making. Ang katong mga gipangwalihan niya daw gitagaan po nagtulda. Gitagaan provide ni nagtulda. Tulda nga di na ang presensya sa Ginoo. Ilalom siya sa presensya sa Ginoo. Na siya shelter. Shelter nila ang Dios. Hello. He endured hardships. Naglahutay siya sa mga kalisdanan. Una nakita ni Lord ng potential ang kining tawhana kung ako ning madakpan dako ning kapuslanan. Ang pangutan na napuslan na batas Ginoo ang yawa pa nakapahinulos nato. Klarohon nato na. Let's evaluate ourselves. Let's assess ourselves. Let's evaluate ourselves. Kinsa may nakapahimulos atong kinabuhi? Kinsay nakapahimulos sa imong talent? Kinsay nakapahimulos sa imong time? Kinsay nakapahimulos sa imong kwarta? Kinsay nakahipumulos? He endured hardships. Nakalahutay siya mga kalisdanan. Pila ka testing na agi sa iya. Zato, pila na
kapila naludod ang barko, naglangoy-langoy ta siya, nangkamot nga mabuhi, nakasurvive ra gid siya. Kapila ka 39 kalatos matud pa sa pulong sa Ginoo na ay grabe ka na atoy sa tubunan nga puthaw pero nakalahutay siya. Wala siya ni undang siya nga Lord, di na lang unsa man ning taon naunsa na akong kinabuhi nga naunsa man sa una busi ko karon naunsa labaw pa na maginis di maawa ni akong kinabuhi. Wa siya naka-enjoy siya, nakalahutay siya nga naman. Tungod kay nakaiblasis ang Dios nga iya mga pag-antos dili katandi sa himaya nga nag-atang nagpaabot niya didto sa trono sa Dios. Amen. He sacrificed too much for Christ's sake and for the body of Christ. Nagsakripisyo siya, naghago siya, ayo grabe, para sa Ginoo o para sa lawas ni Kristo. Nga naman, He's not selfish. If we are empowered by the power of the Spirit of the Lord, our concept, our goal is not for only ourselves, but for the body of Christ, for the glory of the Lord. Hello? Ingana. Muna nakita ni Lord sa iyang kinabuhi. Na ay gitanaw ni Lord sa itong kagalingon. Diulatan lang tani. Tagulat lang si Lord sa imong desire to step forward to follow Him and obey Him. Because He needs workers. He needs people to work for Him. He needs intercessors. Ito diri, ikan mo mga ton. Mga bata o palagkanto. Kung wala ka na empowered, di dyan ka gusto mula ton. Di dyan ka gusto mula ton, kaya kapoy raay, imong tayo, Kung may empowered ka, you love to work because you love the Lord. Ito? He worked hard. Nakadungog ba mo nga, ingana ang monthly ni Pablo? Never. Because if we are empowered, money matters is not a big thing. Obedience is a big thing before the Lord. It's a big deal before the Lord. Hello? Never you can read in the New Testament nga the apostles work for money. They work for the ministry. Let's move on to the next one. So God entrusted him books to write. Dili lang siya nga maay mo wali, maay siya musulat. Grabe siya, grabe left and right. Una siya, importante gid nga kugihanta mo trabaho, kugihanta mo lakutay sa mga buton, kugihanta nga mo sana ang atong kasing-kasing ligon strong to encounter negative feedbacks. Ligon la tong lawas mo trabaho pero dili ligo tong kasing-kasing sa mga negative feedbacks, and that's another thing. Yes, we need strong bones, strong faith. But we must need strong heart to stand firm when criticism comes. So, 1 and 2 Corinthians 13 chapters ang sa New Testament, ang Old Testament, 2 Corinthians 13 chapters, 1 Corinthians 16 chapters. Tag-as na chapters. Galatians 6 chapters, Ephesians 6 chapters, Philippians 4 chapters, 4 books pa na akong giskutan. Inga na ang isalig ni Lord sa iya, ha? Good receiver of God's messages, of God's revelations, and good doers, good, hardworking. Muna mga potential gipangita ni Lord. Mga alagad ingani nga, mapuslan na, mura kag lubi. Ang sato, ang punuan mapuslan, ang bunga mapuslan, ang palwa mapuslan, ang tukog mapuslan, ang dahon mapuslan, laya mapuslan, tanan mapuslan. Ingana si Pablo, puslan tanan. Hello. Next verse, next slide. Colossians 4 chapters, 1 Thessalonians 5 chapters, 2 Thessalonians 3 chapters, 1 Timothy 6 chapters, 2 Timothy 4 chapters, Titus 3 chapters, Philemon 1 chapter, and then pa na ko nahuman ang ubanan nga. Nga na ang gisalig ni Lord ng mga mensahe.
Dako siya nahimong kadaot sa body of Christ. Pero sa na-change na siya. Na-transform na siya into the likeness of God. Into the likeness na diin gusto ni Lord nga mo unay mo daman munay ma-reveal sa tao ang atong kapanaminan. Dako siya timuan. Muna isuo. Dako ka pulos at tubangan sa Ginoo kung magpagamit ka sa Ginoo. Hello. Dako tak mahimo. Dako tak mahimo. I remember katong budol contest dili budol fight. Budol contest sa dito sa barangay nato sa per department sa barangay Kausmakan. So kami nag-meeting sa mga officers niya. Ramiro siya nga, sige, kung dili gumot pag 30 minutes naman ang set up sa table. So yung sila, sige, kuhan lang, mga upat lang mo magkuhan sa food, magbutang sa food sa atong table. Karon dili gubot. No, ana. So 30 minutes. And then, pag abot sa final, kayo mga helpful malagi mga kauban, mga cooperative, wala, dito na. Halos tanan-tanan na dito, nagbutang kami dito. So sa tanan-tanan nga department, kami ang nakauna o human. Wala, like 30 minutes. Layo ang 30 minutes, nakaset up namin. Kaya nagtinabangay. Alipayan nga nagtinabangay, walay nagbagulgol. Yaman, if there is unity and humility, there is harmony. Gagmay, so gagmay lang ibutang din kong anak ko. Ang tanang sudan, dili pwede isa katapok kay, kung magkaunta nga, unsa man gani ang flow, hani, luoy tulig sudan ko, ikatagtanan, ginagmay, itimo tanan, kay kung magkauna, at least katilaw tanan o sudan. So ingan na, dili pwede itapok na sudan, anak. So little, ginagmay, aron ako, makabahit tanan, magpili na din ang tao. Nahuman mi og sayo, because of unity. Ginagmay tuman. Nga naman, kung magpatuon tas instruction ni Lord, terrible ang result. Kung dili na pa to, horrible. Makalilisang siya. Praise God. Next slide. So Paul was the least but very known. Siya ang pinaka-ubos. Pero pinaka-sikat, pinaka-ilado. Nga naman, because of God, ito, ang magpaubos, ituboy ni Lord. Pero mayroong karpuso, kay siya, karpuso siya. Kung sa na-empowered na makita na itong humility. So that is why we should not be proud of ourselves if pride will always manifest, but humility is not. Di ta magpasigarbo, o proud sa itong kagalingon kung kining atong garbus sa garbus sumuoy mudayag kanunay. Kanya ang pagpaubos. Ibis ka, pagpaubos, kayo ubos pag yun. Di pagita, o grabe pagid ang garbo niya, grabe pagid kayo ubos. O grabe na dyan kayo na ba? Kinanglan, makonsume na kita sa consuming fire ni Lord, ana. Para yun nga, dili ta dali apiktuhan. Kaya ano man, di dyan ta makatubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ta mo grow sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung naata permi, ana, gusto ni Lord nga din, manghingkod ta. Mo-grow ta. Amen ba? Hello? Kung sa may resulta, kung kita tanang luuran, di kitang tanan mag-walk out. Di ba kanina? Jeremiah 23:29, is not my word like fire? Declares the Lord. Di ba ang pulong sama sa kalayo? Nga, di ba? Ang kalayo, painiton dyan ta, mapasok ta. Remember, di ta kakaon sa lambing pagkaon, di nalutog kalayo. Kung ato pa ka-Kristohan nun, dili maluto sa kalayo. Matod pa. Magpabirin ta dito sa ubos. Dili ta mo improve. Umuna, naluto si Pablo sa kalayo diya sa pagsulay sa Ginoo, pagproseso sa iya. He considered the least among the apostles, but he's the greatest because his achievements are so great. Many. Hello? Dagko man ang atong achievements kung magpaubos at ang gagalingon. Ang Diyos nalipay kung malipay din siya. Let's see the next slide. Okay, Israel, a small nation. Kamay na siya. Now, I searched the land area sa Israel. Tignan na ito, next slide. The total area of the state of Israel is
22,145 square meter and 8,630 square miles, of which 21,671 kilometer is the land area. Ang land area muna. Israel is some 420 kilometers in length and about 115 kilometers across the widest point. So gamay ra gyud sa to. 22,145 square kilometers ang iyang ang kadakuon. Gamay ra. Ang tanaw na to or ma-compare na to sa next nga slide. The Philippines occupies an area that stretches for 1,850 kilometers matod pa or 1,150 miles from about the 5th to the 20th parallels north sa latitude. The total land area is 300,000 square kilometers. Pila ganing Israel ganina? 22,000. Tako ang Philippines. Tako pa ganing Luzon kaysa Israel. Pray sa Ginoo, dili mapildi basta-basta mapildi because God is with Israel. Paul is little, but wala siya napildi because when God is with us, even if we are the least, the small, the little, we consider terrible because of God who is with us. Tako ang Luzon kaysa Israel by land area. 300,000 square kilometers. Ang Israel, 22,000 ra. Tanaw na to. Sa Luzon, wala na ko nasud ang Luzon. Wala na gina apas. Luzon, 109,964.9 square kilometers. Dako gyapon ang Luzon kaysa Israel. 109,964.9 square kilometers ang Luzon. Ang Israel, 22,000 ra kapin. Kamay ra. Pero nga no, isa to, dili mapildi ang Israel and the Israelites because of the God, the living God, who is protecting them. What is that? That is why Israel and the Israelites they are least. The land area is very small. O siyempre, gamay po ang tao dito kaysa ato sa Philippines. Pero why is it? Ito, dili ma-defeat ang Israel. Ito, sa prophecy, kung palibutan na ang Israel sa tanang kanasuran nga mukontra sa Israel because gigamit sa Yawa. Ingon si Lord, matud pa in the book of Revelation. In the book of Revelation, let's see that Revelation. Okay, Revelation chapter 20. Revelation chapter 20, verse 7. When the 1,000 years come to an end, Satan will be let out of his prison. Human kuno sa isa katuig, o isa kalibo katuig nga moabot. Satan will be let out of his prison. Ipagawas na po si Satanas sa iyang gibilangguan. Next verse. He will go out to deceive the nations called Gog and Magog in every corner of the earth. Gawas niya og tanan nga kanasuran amadto siya. Every corner of the earth. He will gather them together for battle, a mighty army. Iyang tigumon ang mga kanasuran para nga makig-away, matud pa magtrain siya mighty army, makig-away as numberless as sand along the seashore. Sama kuno kadaghan sa balas sa baybayon. Let's move on to the verse 9. And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God's people. Asa man surround God's people, di ba sa Israel? And the beloved city, sa Jerusalem. And fire from heaven came down on the attacking armies and consumed them.
Small ang Israel, little nation. But ingon sa, kung atakiho na sila sa mga different countries, nagigamit sa yawa, patod pa sa pulong sa Ginoo, ang Diyos mismo ang modepensa. Matod pa, fire from heaven, kalayuhan sa Ginoo ang maong mga kontra sa Israel, attacking armies and consume them. Unay saad ni Lord, gamay nga nasod apan dako ang Dios nga naghawid. Ay kabalaka kung gamay ra, gamay, ikaw ray nangalagad si Ginoo, usa na gamay ra atong income, gamay ra atong kuan, as long as God is with us, paigo ra gyapon na. Amen. Little but terrible. Dagkog nga mga nasod, dagkog mga armas ang uban, dili nila mabuntog ang Israel o isa ra ka nasod, pila ka nasod, pure na nation. Halos ba to? All the earth. Matod pa, tibuok, nas kanasuran, mo palibot sa Israel, tabangan kay ila jo birahan. Arang pildiho nila. But never nila mapildi because Israel is a chosen nation o matod pa, the people of God, gisaara na nilod nga, iyang panalipdan o ang iyang saan, dili gina mo, labay kawang. That is why, kung naisaan ang Ginoo sa atua, kunya kita magpabilin da sa Ginoo, sure nga, walay mahitabo nga dautan. Because as long as God is with us, He can protect us and He will protect us. Never allow your faith to decrease. Hello. Hallelujah. So, inga na igsuon. I-attack ni Lord ang tanan ng mga kontrast sa Israel. Ulanan niya kalayo, pabubuan niya kalayo, o silang tanan mga hurot praya makatawhan. Safety. Little, small nation, but terrible. As long as God is with us, there is a terrible thing in favor for us. No matter how little we are, how poor we are. As long as God is with us, nothing to worry. God can lift us up. Lift us up. Okay. Now let's see the 1 Samuel chapter 17 verse 50. 1 Samuel chapter 17. Okay, this is a story about David and Goliath. David is just a little young boy, a little lad. Gamay ra nga siya nga, bata nga laki. Pero what happened to him? So David triumphed over the Philistine with only a sling and a stone, for he had no sword. Si David nga little but terrible, atod pa, nakadaog batok sa mga Philistine sa isa lang ka saplog o usa ka bato. Why? What is the secret of David? God is with him. He has faith with God. He trusted God. He has the courage to fight against the enemy. Dili enough na naatay faith. We need to have courage. Saan mo na nag-courage? Sige lang tagka-discourage. Na-discourage na po ba? Palaibo na po ba? Na-discourage na po po all kay Morag. Hindi, magpanudlan na noon. Ayaw paapekto sa mga gagmayng butan. God can do many things. God can do great things. Amen. Hello. Nganong gipadayag ni Lord ni story ang naakang David para mahimo nato siyang panaminan nga ayaw kahatlok sa imong kontra nga perting dakua, perting sikata, perting naka-champion. As long as you are trusting God, as long as you have faith in God, as long as you have the courage to fight against the enemy, the victory is ours. Don't belittle yourself because you have a big God. Ayaw kay pamaubos ng kugaling ko, dako ng Ginoo. No. So, sinay po. Next, move on to the next verse. Okay. Verse 52 na ta. 52 na ta. Okay. Then the men of Israel and Judah gave a great shout of triumph and rushed after the Philistines. Paghuman, verse 51. Balik sa 51 na isa. Ito na. Then David ran over and pulled Goliath's sword from his sheath. Pagkaigo sa agtang ni David, matud pa ni Goliath,
didagan dayon si David ug gikuha na espada ni Goliath, gihulbot sa iyang sakuban ug matud pa giputol ang ulo ni Goliath ug iya ding gibitbit ang ulo ug isa mo ni ang inyong champion, patay na ug nangdagan ang ilang kontra. For us, for the enemy to run, we need to fight with faith and courage and let God's power manifest. Don't look at your size. Ayog tanawa imong size. Don't look up your history. Nga, ang kalibat, ang upuan nga nila. So as we look unto God, the devil will tremble of God's doing. Mahadlok ang kaaway sa buhatos Ginoo. Ito testimony ganina. Giatake balatian. Hello? As long as we have the eagerness. Ito, eagerness and longingness ganina sa Sunday school, there is holiness and wholeness. Wow! Remember sa Sunday school ganina? Kita man nga, musimpad yun. Naapoy mo palda, murag ayaw paminawan siya ng tao. Nga sa'y distractor ra. Kung unsay leading sa Ginoo, to prove that God is with you, His power is greater than man's ways. Hello? Ingan ko sa ipabayopsi mong liog, kay na kay waiter, nahulay sa ka, di sa ka magwali, di sa ka magtudlo. Sada mo itong advice sa doctor, pero I never obeyed. Why? My faith is so strong that I can still able to do the work God has assigned me. So, mabagaw-bagaw lang, but I can still able because God is able to do miracles. Because, the little things, the small things that we offer before the Lord, it becomes great. It becomes terrible. Okay. So, giputol ni David ang liog. O, atod pa, gibit-bit niya. Kanya pala yung pwede panagan siyang kontra. We need to have the proof that God is with us so that the devil will run away and his demons. Ay, tuguti nga ang kaaway man. Kung ito, blati at sakit na mo lawas. Ano sakit na mo lasing. Ato na sakit na hindi kasimpan. Kaya kung simpan ni madunggan niya, pagtuog, mamina, mas pulos, ginoon niya. Ako di na ginanto na siya maulit po, di na ito mauto-uto. Amen! Pastoran, ikasimba, pastoran. Mo lagi pastoran. Basta ako naglaan mo ginang mo, pero ni kamot ko ba? Hello? At kumpres kong gubi. Yes, basta magbilar na siya ko dito. Dagan di iro na si panahol dahil. Bilar siya. Ubo ko. Kabi, hiyap siya na ko. Ay, 30 minutes na lagi ko nagpaghut. Ay, salamat ng iro. Hapit, nagitang mawa. Reklamo na siya. Hallelujah. Gulod. Tabangin dyan taon ko. Grabe. Let's move on. Okay, the last one. Okay, and then let's move to Genesis chapter 19, the last about little. Okay, for today. Genesis chapter 19, verse 21 to 26. Let's see, the Genesis chapter 19, verse 21 to 26. All right, the angel said, mo ni atong si Lot o iyang pamilya gibuhid na sa angel kay sunugo na sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Unya ni si Lot nihangyo man gid sa angel siya nga I will sa di na ginawa ko kaya ganang saka sa bukid. Ingon siya naamay gamay dito nga village ang Zur. Dito na lang ko mutago ay na lang tong apila. Sa ingon sa angel, I will grant your request. I will not destroy the little village. Next verse. But hurry, escape to it, for I can do nothing until you arrive there. This explains why that village was known as Zur, which means little place. Ang Zur, meaning little place, gamay nga lugar, gamay nga balangay. Wala ni apil og sunog tungod kay naa si Lot didto.
Naasilot dito, naghangyo nga, ayaw lang nag-apila, daan na ragitaman ang akong kusog, kay tigulang nalagi siya, daan na ragitaman akong kusog, di na dyan ko, kaproceed sa uban nga area, siya, ayaw na lang nag-apilag sunog ng Zur, the little village, kay, daan na dyan ko taman, ingon ang anghel, okay, insa, dito na taman, di na mo apilan ang Zur. So little place, but, terrible ka, wag di apil og sunog. Ay protection. Unsay nanong gi-apil man ako ni? Tungod kay ang lugar ma-save. Kung naay save people diya nga wala na deceive. Kung naay mga kalamidad, naay mga disasters, kung naay mga anak sa Ginoo nga putli diha, save, wala na deceive. Magpabili na nga i-reserve ni Lord because of the saved people who are not deceived. Muna, tarong nga pagpanginabuhi o tarong nga ang inyong pagpangalagad si Ginoo. Nga naman, aron lang atong lugar, dili amog sa katalagman. Dili mailalong sa katalagman. Let's all live humbly, holy, and rightly. So that we can preserve our land. We can preserve our place. No matter how little we are in the sight of other people nga, mga born again, mga kuan, paano na sila? As long as God is happy looking us, that we apply His words, we are terrible. Hallelujah. Tereblita, nga di ko, kuyo di na mga Christian anak sa Ginoo. Hello? Isa, gimamiliin ta. Tanaw na to, pobrita, nakuan. Ilan dito, kasi mo sila sa sakyanan, agkita in town. Kataya-taya. Alo, diba? Oh, kami lang nagtaya, wag in town. Praise God. Ayaw sa to little yourselves. Huh? The small, the least, the small, the least, matod pa, the little is terrible. As long as there is God. Glory to God. Na-save ang Zur because of the presence of Lot. Nga, nahimuot ang Ginoo. Nga wala ni compromise sa mga kadautan dito sa Sodom and Gomorrah. Shall we all stand up and thank the Lord? Hallelujah. Glory to God. Let's praise Him. Let's thank Him for His message that He has given unto us, encouraging us na dili ta maguol, nga little ta, nga gamay ra ta, wala tayo pulos. We are just a small unit, a small thing, a small person in their sight, in the community, but in the sight of the Lord, we are great. Oh, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Atong daygon ang Ginoo sa iyang pagkamaayo. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, glory to God. Let's sing that song before the Lord. Hallelujah. Thanking Him for the message that He has received, that we have received from Him today. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka. Ang pagsimba alam kalimuran. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alam kalimuran. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Salamat o Diyos sa mga pulong. Nagpainumdum ka na mo, Lord, nga
ang mga gagmay mga butang, gagmay mga dapit, gagmay mga tao, gagmay nga human, gagmay mga achievements, Lord God. Dili angay ika, hallelujah, ikaguol, because this will bring forth, Lord God, great honor before you. And this will bring victory, preservation, so Lord God. Hallelujah. And honor, O God. Tudluin mo tag-usa, Lord. Nga diin, kami, O God, dili, O Lord, magmaliit, di bisan kinsa. O dili po na mo isipan na mo kagalingon. Kaingana, gid kami kaluoy, Ginoong Diyos. Yes. As long as you are with us. Hallelujah. We have worth, O Lord God, na ami bili, Ginoong Diyos. Ug na ami dakong, hallelujah, dakong kagamitan, dakong purpose. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong paghatag ka na mo kadasig. Hallelujah, sa imong mga pulong. Siliwig kini sa mamiling at tubo sa ngalan ni Jesus. Kamay magluwas. Amen.